So, there are people na it's their profession that can actually genuinely and honestly give you advice on this kind of situation, especially sa pagkuha ng sasakyan. Sana may natutunan kayo dito sa mga tips na provide ni Boss Mitch, lalo na doon sa mga kababayan nating first time pa lang na bibili ng sasakyan. Okay, tanghaling tapat at kami ay magkakape ngayon ni Boss Mitch. Oy! Kamusta? Kamusta na mga kababayan? Anong balita? Ang balita sa radyo at TV, ganun pa rin, kagaya ng dati. Magandang buhay mga kaibigan sa mga nanonood, whether sa Edmonton, Alberta, sa BC, sa Toronto. Naway maganda ang inyong araw, pagpalain kayo ng Panginoon at dagdagan pa ang inyong mga biyaya. Another buhay, paggising sa umaga, madaming dahilan para ipagpasalamat. And wala nang snow. Wala nang snow, sapat na. Tunaw na ang snow. Na dapat natin ipagpasalamat. Umiinit na. Kasi init ng mga deals sa Mabuhay Motors. Ano ba ang mga maiinit na deals dito ngayon sa Mabuhay Motors? Maiinit na deals ngayong Abril. May April ba? Ngayong Abril. Abangan. Yeah. Maiinit. Oy, Naglalagablab. Ayun. ng mga deals. Meron kami. Presyong palugi. Walang kita. Walang sahod din kami. Saan pa? Saan ka pa? Wag nang kung saan pa. Kung ano yan? Kung hanap ay swak sa bulsa, magsok de mesa na. Tawag na sa 587-591-0821. Book your appointment and get approved today. Ayos. Ayos. Lakas ng tagline, pang malasan, pang diinan. Malupitan no? Well, yun lang. Yun lang ba? Wala Hindi. Oy, subaybayan nyo yung mga pinopost ko sa aking Facebook page kasi talagang yung presyo ng mga pinopost namin, bagsak presyo talaga yun no, boss? Well, yung mga pinopost natin, basically, it's parang special siya na pricing. Hindi naman tayo magpo-post especially sa mga followers at subscriber mo ng mga normal lang na deal. So, ipopost natin doon yung mga deals na mas maganda kumpara sa online pricing o kaya mga bagong dating na hindi pa nailalagay doon sa website or sa marketplace. So, kayo muna yung exclusive na makakakita at magkakaroon ng special pricing ng Mabuhay Motors. No. So yun, abangan nyo lang palagi at yun parang bigay natin sa inyong mga followers at subscribers. Special pricing. Kaya i-follow nyo yung Mabuhay Motors na Facebook page. Follow nyo yun. Tsaka yung Facebook page ko, Facebook page ni Boss Mitch. Hindi na ako nag-ano sa social media kasi medyo ang daming nag-ano sa akin, nagfa-follow. Ayoko yung sikat. Tahimik na buhay lang. Tahimik na buhay lang. Oo, may asawa na ako. Mahal ko yung asawa ko. Pero sinashare mo din yung mga posting natin. Sinashare, syempre. At madami rin followers. Pero yun sa Facebook mo, exclusive, nandun din yung mga special pricing. Special pricing, special deals. Hi there, can I get vanilla latte ice? Vanilla ice latte. Which size, sorry? Medium. Just give me a second. Medium vanilla ice latte. Anything else for you? 10-piece Timbits, chocolate, and birthday cake. So 5 chocolate glaze and 5 birthday cake? Sure.
Ano gusto mo, so? Anything else for you? Ano lang, boss? Steep tea. Tsaka, ate, steep tea, 2 almond milk, 2 cream, 1 honey. Sorry, what size po? Medium. Medium CP, 2 almond milk, 2 cream, 1 honey. Yes po. Just give me a second here. Medium CP, 2 almond milk, 2 cream, 1 honey. Anything else for you? Anything else na, boss? That should be all. Nawala siya. Nawala siya. Nalipat sa ibang keep it team. going. Thank you. Ayun, ayos na. Ayan. So, ganito Dapat lang. Sok, magano tayo eh. Mag- Magbablog tayo na magro-road trip tayo tapos meron tayong parang alam mo yung pinopromote mo na parang mga may YouTube dun sa oo. Yun. tapos magana tayo video okay road trip. Ayun nga, ano. Diba? Magandang Tapos idea yun. si Roxy, siya na lang kakanta, wala na, magbibideo na lang tayo, tapos magdadrive ako. Oo. Siya lang, magko-concert siya sa likod. Mga agaw ng mic yun. Ay, sasama natin si Roxy. Wag na, no? Hindi naman Wag kasi na. okay. Hindi na parang KJ. KJ for the boys na. Yun na nga. For the boys na lang. Oo. O kaya pag ano na natin siya, pagasan niya yung sasakyan natin, tapos doon lang siya sa trabaho, para may tao sa trabaho. Para kung wari may ginagawa tayo doon, tapos mag-road trip lang tayo. Dali natin yung magandang sasakyan. Yung pinakamaganda natin sa sakyan. Di ba? Meron tayo dyan mga hybrid na sasakyan. Hybrid? Oo, hybrid. Anong brand niyan? Ayan. Anong brand ng hybrid na parang meron kaya atang gustong i-promote na Meron. fresh trade? Oo. Parang itong sinasakyan natin, hybrid to eh. No? Hybrid din to. Hi po ate, magandang hapon. Ayan. Ano po? Ice light. Yes po. 47. Debit. Hangin. Naku, baka mag-decline natin, wala akong pera. Ay, patay tayo dyan. Ay, pasok! Oo. Meron pa! Meron pa! Pabatiin natin si Ate Joan. Ate Joan, bati ka. Mga subscribers na sa yan. Meron tayong 4.5 million followers. Sa Facebook. Sa Facebook, sa YouTube, sa TFC, ABS-CBN. Sok Digital Media po. Ayan. Hello po. Ay, sige. Thank you. Ingat ate, thank you, bye-bye! Ayun. Ayos. Saludo tayo sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Maganda. Maganda. Kaya nga meron tayong programa para sa kanila, 'di ba? Lalo na doon sa mga new to Canada, temporary foreign worker, international students. Pati international Oo. students. So, doon sa mga kukuha ng sasakyan. At speaking of kukuha ng sasakyan, boss, ano ba ang maipapayo mo? Anong tip mo doon sa mga bago pa lang mag-a-avail ng mga sasakyan dito sa Canada? Bilhin nyo kung ano ang gusto nyo. Mhm. At the end of the day, kung saan kayo masaya, yun ang sundin nyo. Magtitipid kayo ngayon, ganito, ganyan. Tapos after 1 year, nadagdagan lang ng $1 ang sweldo. Trade, boom! Negative Ayun. equity. Dagdag yun sa panibago nyong bibilin. So kung kayo ay first time buyer, ang suggestion ko is find something that you like and you can see driving for a long time para maiwasan ang pag-trade na. So kasi mas importante pa rin pag yung binili nyo sa sakyan gusto nyo after 3 years, 5 years from now gusto nyo pa rin yan. Makakatipid kayo ng malaki sa ganun. Kasi kumbaga every time na dinadrive mo siya masaya ka Yun ang importante. Masaya ka. Boom. Yun lang. Ang init ng ulo. Ang init na ulo kasi mainit na ang panahon ngayon. Kasing init ng mga deals sa Mabuhay Motors. Tapos boss, paano yung nagbi-build pa lang ng mga credit dito sa Canada? Nagbibuild ng mga credit. Tell them or advise them? Well, it's pretty straightforward kasi building credit, ibig sabihin, nagbibuild ka ng utang, credit nga So, you wanna make sure na pag mangungutang ka, babayaran mo. So, doon mo mabibuild yung history ng pagbabayad. So, si bangko, tinitignan yan. Ang pinaka mga una mo dyan is yung telepono. Okay. So, yan yung mga pagpasok mo pa lang sa Canada, yan yung meron ka agad. Telepono, credit card, mga bills, ganyan. So, you just need to make sure na wala kang ma-miss na payments. And for your credit card, try to not go more than 50% on your allowed credit. And then, mabilis siya na pang-build din ng credit kasi ang gagawin mo lang, just use it
for like your groceries, your daily expense, just at the end of the day, bayaran mo din. So mabibuild mo kaagad yung credit nun, tapos tatawagan ka na ng mga different banks, offer you higher credit. So once na mag-start ka, punin mo lang. Just be responsible doon sa mga utangin. Tapos yung iba boss, natatakot na magbigay ng kanilang SIN number, ipapull yung credit. Dapat ba silang matakot boss? Magandang tanong yan, Sok. Marami sa ating mga kababayan ay nagtatanong, hindi po, ayoko pong ipapull ang aking credit. Masisira ang credit ko. Hindi po yun totoo. Normal po ang pagpull ng credit. So, nung kumuha kayo ng credit card, pinull ang credit. Nung kumuha kayo ng apartment or condo nirerentahan nyo, bahay, pinupull yung credit. Nung kumuha kayo ng telepono, pinull ang credit. So normal siya. Ang hindi normal is, for example, sa dealership, nagpapull ka ng credit, tapos pumunta ka ulit sa isa pang dealership, nagpapull ka ulit ng credit, tapos pumunta ka ulit sa 10 pang dealership, nagpapull ka ulit. So, yun yung tinatawag na sinashop around mo yung credit. So, lalong bumababa. So, may difference kasi, sa dealership, may difference ang pagpull ng credit. Mayroong pagpull ng credit to have an assessment on what your credit situation looks like. Meron din yung pre-approval na. So, usually, ang pre-approval is once na nakahanap ka na ng sasakyan, okay na sa yung payment, tapos, ipapasa na sa bangko para malaman kung ma-approve. Ayun. So, thank you Boss Mitch sa napakalinaw na information na yan. Sana ay malinawan din yung ating mga kababayan about dun sa pagpupul ng basta ang credit. pagkuha ng sasakyan, na mapapayo ko lang, enjoy nyo. Hindi dapat yung stressful. Nagiging stressful lang kasi parang una, madami tayong mga lot lawyer na tinatawag, kaibigan, pamilya, na parang syempre, ang gusto nila is makakuha ka ng magandang deal. Hindi naman masama yun. Pero syempre, it's case-to-case basis. Ibig sabihin, their situation might be different to your situation. So you cannot really compare. Parang hindi siya pwedeng apples to apples. Parehas ba kayo ng credit? Parehas ba kayong trabaho? Parehas ba kayo ng utang? Hindi naman. So, there are people na it's their profession that can actually genuinely and honestly give you advice on this kind of situation, especially sa pagkuha ng sasakyan. Katulad ni Sok. Si Sok, profession niya ang car specialist. So, ibig sabihin, yung advice niya compare sa advice ng kaibigan nyo, mas maaaring maganda. Hindi naman ibig sabihin nagbebenta lang tayo. Katulad dito sa ating dealership na si Sok hindi commission based. So, ibig sabihin, si Sok, whether makabenta siya ng sasakyan na halagang 10,000 o sasakyan na halagang 80,000, parehas lang ang kanya makukuha. Flat rate po ang tawag. So, ibig sabihin, ang priority ni Sok is matulungan at masagot yung mga tanong nyo dun sa pagkuha ng sasakyan. Isa yun sa parang magandang setup sa ating dealership kasi we're not pushing to sell mamahaling mga sasakyan para mas malaki yung commission. It's more of like, what does our client really need? Ano ba talaga yung budget? So we will listen. We have to listen and then make sure we get what you're looking for. So biggest difference rin yun compare sa mga dealership, whether they're flat rates or they're commission based. So obviously, walang mali sa commission based din na ibang mga dealership outside our group. Kasi that's their job. So that means the more expensive of a car they sell, the more commission they get. So yun yung trabaho nila. So they will try to push. Yun yung pinagkaiba sa atin kasi ang ipupush natin is kung ano yung hinahanap ng client natin, kung ano yung kailangan, ano yung budget. Doon lang tayo mag-stick kasi flat rate naman tayo. So yun ang biggest difference. Pero yeah, when you're buying a car, it should be exciting, it should be fun. And hindi dapat kayo ma-stress. So, bago kayo maghanap ng sasakyan, when you start shopping around, going to dealership, mga kailangan tandaan, may budget kayo, ano ba yung sasakyan na hanapin nyo. And beforehand, you can do your own research naman. Ang dami-dami na sa Google. So, check nyo lang, you can compare prices din sa mga online. And then, once na makita nyo yung, let's say, yung top 2,
mag-stop na kayo sa top 2. Pag Yun top nga. 3, gulo na yung buhay nyo. Doon na yung magsisimula yung stress. Di naman 3 yung bibilhin nyo eh. So yung top 2 na pinakatingin yung pasok sa budget, check nyo rin kung may mga accident and everything. And then when you go to the dealership, if you have a budget in mind, as long as it's reasonable, you could try to negotiate and then move forward. Ay, So yun yung parang straightforward lang. Pag ganun ang ginawa nyo, walang stress. Oo. Kasi you came to the dealership to buy as long as they meet your budget. Yun lang, ganun lang kasimple dapat eh. For the car that you want, ganun lang dapat kasimple. Yung iba kasi pupunta sa 10 dealership eh. Tapos pagkukumpara lahat, tapos lahat din, merong truck, merong kotse, merong SUV, may van. Ano ba talaga ang bibilhin mo, kapatid? Nahilo na siya. Kaya no? doon napasok yung stress. So it's easy to do your own research, and when you're doing your research alone or sa bahay nyo, the convenience of your home, then wala yung parang salesman na nagsasabi, right? So malaya kayong magagawa. And when you go to the dealership, you just have to tell the dealership or the salesperson na ito yung hinahanap mo, ito yung budget mo, you've already done your research and comparables online, and you come up with this top 2. So you're just comparing 2 cars lang. And tutulungan naman nila kayo. Mas ma-appreciate pa yun ng mga salesman kasi alam nyo na kung ano yung gusto nyo. Diba? Simple lang. Parang i-assist na lang natin sila. Well, yun na makuha yung kanilang gustong sasakyan, di ba? True. Yun nga yung sinabi ko sa'yo. So, di ba? Most of your client or most of our client already knows what they want, what they're looking for, ano yung mga features ng sasakyan. Mas alam pa nga nila minsan kaysa sa atin. Kasi we have to parang study iba-ibang sasakyan, iba-ibang model. Sila, pinag-aralan na nila yung specific na sasakyan na hanapin nila. So, you let them choose what they want to buy kasi they know. Ang matutulungan natin sila, ang role natin is to tell them how the process of buying a car, how it works. Kasi yun ang hindi nila alam. So, tayo, yun ang profession natin. And doon tayo papasok. Kaya nasasabi ko, it shouldn't be stressful talaga. At kay Sok, ang dali. Parang nag-drive-thru ka lang sa Tim Hortons. Pagkatapos, meron ka lang ang dali niyan. Sabi mo kay Sok, 50% off. Yes, ganun ka agad na. Napakabait niyan. Kaltas na lang sa sweldo. Patay tayo dyan. Alright, so sige, hanggang doon lang muna for today. Sana may natutunan kayo dito sa mga tips na provide ni Boss Mitch. Lalo na doon sa mga kababayan nating first time pa lang na bibili ng sasakyan. Simple pero may katuturan. Yes. Yun lang, direct to the point. Yun lang. Yun lang. Bye-bye. We'll see you Bye-bye. on our next video. Okay. Bye. Sige.